Samantala, bilang ng mga nasawi sa Zambales landslides, posibleng tumaas pa habang nagpapatuloy ang rescue and retrieval operations sa mga biktima ng pagguho ng lupa sa nasabing lugar. Ang ulat ihatid sa atin ang aming kasamang si Waywaya Makalma live mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo. Magandang hapon sa iyo, Waywaya. Walang bagyo sa bansa pero ang malalakas na ulan na dulot lamang ng southwest monsoon ay nagdulot ng pagbabaha. Gayunman nagdulot ito ng 20 ang nasawi sa mga insidenteng naitala sa Zambales, Olongapo at Bataan dahil nga sa mga serye ng landslide at pagbabaha na naganap kahapon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 17 ang nasawi sa landslide at posibleng tumaas pa ito dahil sa pagpapatuloy ng search, rescue, and retrieval operations na ginagawa ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sa San Isidro, Subic, Zambales, 7 ang naitalang patay. Sa Barangay Wawandue, 10 ang na-recover na patay. Habang sa Barangay Aglao, San Marcelino, Subic, Zambales, 5 pa rin ang nawawala mula sa pamilya Lagasa. Umabot naman sa 8,273 na pamilya o 36,005 na individual ang apektado ng habagat mula sa 82 barangay mula sa Region 3, 4A at National Capital Region. Ngunit 677 na pamilya, 12,441 na individual lang ang tumuloy sa mga itinalagang evacuation centers ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, humupa na ang baha sa ilang probinsyang apektado dahil nga sa pagbuti ng panahon mula kaninang umaga. Sa bagyong Odette, 3 ang naitalang patay na lahat ay pagkalunod ang sanhi na nangyari sa Batangas at Dingalang Aurora, habang 2 pa ang nawawala. Nagtala naman sa 6,461 na pamilya o 72,696 na individual ang apektado ng bagyong Odette mula sa Region 1, 2, 3, 4B, 5, 6 at Cordillera Region. Nakapagbigay naman ng relief goods ang national government sa Batanes at Tuguegarao kahapon at patuloy na bumabalik ang supply ng kuryente at tubig sa ilang munisipyo ng Batanes. Ito ay ang pinakamalaking napinsala ng Bagyong Odette na ngayon ay nananalasa na sa China. Ayon pa kay Undersecretary Del Rosario, karamihan sa mga pinsala ay agrikultura at ilang minor injuries ang naitala sa mga residente ng Batanes. Hindi man nakuha ng pamahalaan ng casualty ngayong sakuna, pero ito ay sinisikap na ng national government na maayos ang problema sa mga natukoy na lugar na flood-prone areas at mga landslide-prone areas. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC. Kung po kasi natin ngayon, ang pinapa-implement ng national government ay structural interventions. Kasi yung dredging is temporary in nature, wherein after a year or 2, babalik din yung level ng lupa at bababaw din yung water level. Kaya ang gusto natin, bago dumating tayo sa punto na tumaas ang tubig, dito pa lang sa itaas, pigilin na natin. Kaya meron tayong flood control system na dapat na i-implement at dapat na gawin. Yung dredging is just a temporary solution na ilalalim mo lang ng 1 meter para bumaba. But remember, ang lalalim ng 1 meter is just the part of that river na dinredge mo, which is very minimal. Yun po ang punto ng ating gobyerno kung bakit, kasi masyadong magastos ang dredging. Yet, very minimal ang epekto nito. Yan po si Executive Director Eduardo Del Rosario ng NDRRMC. At Sandro, yan ang pinaka-latest na ulat mula rito sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma.